Simula ng araw na magalit si Atty. Jimenez at nagkausap ng maayos sina Monica at Brian, ay naging cooperative na ang dalaga. Medyo naibsan na rin ang burden ng mga kasama niya sa bahay ng kapatid ng binata. Nagsimulang maging kaibigan ng dalaga ang kanyang private nurse at ang kanyang baklang occupational physical therapist na si Edson. Natutuwa na rin siya kahit papaano, lalo pat tinuruan siya ng OPT niya na gawin ng mga basic survival techniques gaya ng kung paano kumain mag-isa kahit bulag siya. Naging katuksuhan nga rin niya ito, lalo pat inamin ng binabae na crush nito si Brian, pero pilit naman siyang nirereto sa kaibigan na tinatawanan na lang niya. Madalas kasi nitong iniuugnay sa binata ang masaya niyang mood. Minsan nga, napapaisip na rin siya kasi kakaibang saya ang hatid ni Brian sa kanya nitong mga huling araw. Nakakalungkot lang isipin minsan na may kahati siya sa atensyon at oras ng binata. May nobya na kasi ito at napaka-possessive kaya pati siya ay pinagseselosan. Kahit nga ang trabaho ng binata ay pinagseselosan nito na hindi naman big deal sa kanya noong kanya pa ang oras at atensyon ng kaibigan. Kung pwede lang sana niyang payuhan si Brian na hiwalayan nito ang nobya nito, ay ginawa na niya. Naiinis kasi siya sa babae na akala mo kung sinong Miss Universe kung makaasta. Naipangako pa naman niya sa binata na hindi na siya masyadong mamiminta sa magiging girlfriend nito. Noon kasi, lahat ng ipinapakilala ni Brian sa kanya ay hindi pumasa sa kanyang standards. Hay, sabi ni Yaya Amparo na hindi ka pa raw naghahapunan. Bungad ng binata sa pinto ng silid niya. Nginitian niya ito ng matamis. Hindi pa naman kasi ako gutom kaya hinintay na kita. Sasabay na ako sa'yo sa hapunan. Pero nakakain na kasi ako kasama ko si Chrissy. Anito, biglang namatay ang excitement niya. Oo nga naman, bakit ba niya nakalimutang dadalaw nga pala ito sa nobya? At syempre, si Chrissy ang kasabay nito sa hapunan. Hey, wag ka nang malungkot, oy. Alo nito nang mapansin nitong tumahimik siya. Di bale, ganito na lang. Sasaluhan pa rin kita sa pagkain. Isang pilit na ngiti ang iginanti niya rito. Ako na ang kukuha ng pagkain natin. Hindi rin naman ako masyadong nakakain kina Chrissy kasi tinatalakan na naman ako bago pinakain. Nawalan tuloy ako ng gana kumain. Hindi ko nalasahan yung hapunang inihanda niya. Alam mo, nagar talaga yung girlfriend mo. Hindi pa man kayo kinakasal, inaandar ka na. Komento niya. Oo nga sang-ayon nito at binundutan pa ng malutong na tawa. Hinalikan siya ni Brian sa pisngi bago ito bumaba para kumuha ng pagkain. Naumid tuloy ang dila niya. Hindi iyon ang unang pagkakataon na hinalikan siya ng binata. Pero bakit ngayon ay may naramdaman siyang bahagyang kuryente sa ginawa nito? Ngayon lang niya napansin ang pabango nito na nagdadala ng munting kiliti sa kalooban niya. Gusto tuloy niyang kurutin ang sarili sa kakaibang damdaming lumukob sa kanya ngayon. She never felt this way before, not even to other men. Ay nako, ewan. Pakaramdam niya, weird siya nito mga huling araw. Nagkaroon yata siya ng mali siya simula nang madisgrasya siya. Nabulag at nalumpo lang siya. Nagkaroon agad siya ng romantic notion sa relasyon nila ni Brian. Hindi na lang niya masyadong pinagtuunan ng pansin
ang mga kaibang damdaming nararamdaman niya para sa kaibigan. Itunuon na lang niya ang atensyon sa therapy niya. Hinayaan na rin niya ang inang dalaw-dalawin siya araw-araw. Magsasawa rin siguro ito sa pambabaliwala niya, malaon at madali. Paminsan-minsan ay nagse-self-pity pa rin siya, lalo na kapag nag-iisa siya at walang ibang magawa. Mabuti na lang at kahit papaano, nakakasama niya si Brian bago ito pumunta sa ospital at bago ito matulog sa gabi. Hindi man gaya ng dati na gumagala sila kung saan-saan, ay kontento na rin siya na sabay sila naghahapunan at nagkakwentuhan sa loob ng kanyang kwarto tuwing gabi. Mabuti hindi nagseselos si Doktora sa akin ngayong nakatira tayo sa isang bubong. Usisa ni Monica isang gabing magkatabi sila nakaupo sa kama niya habang nagkukutkot ng junk food. Nakikinig sila ng mga classic hits habang kumakain. Hindi pa naman niya alam kaya wala pa ako naririnig mula sa kanya. Wala rin akong balak na sabihin sa kanya. Sawang-sawa na kasi ako sa kakaselos na yun sa'yo na walang basihan. Nakakasakal. Matapat nitong sabi. Napalingon siya rito. Pero papaano kung lalaman niya? Alam mo naman kung gaano kainit ang dugo ni Doktora sa akin, di ba? Ay, Monica. Pwede ba wag na natin pag-usapan yon, please? Ayoko muna pag-usapan siya. Pakiusap nito. Nagkipit balikat lang siya. Naisip niya nga, baka nagkakalabuan na si Brian at ang nobya nito. Gusto tuloy niyang magbunyi. She knew Brian deserved someone better than Dr. Asuncion. At ikaw yun, biglang sabi ng kanyang isip. Agad niyang natampal ang sariling noo. O bakit? Napaano ka? Puna ni Brian. Ha? Ah, wala. Ganda utal niyang tugon. Ano ba naman kasi yung bigla niyang naisip? Bakit ba ganun siya mag-isip ngayon? Ilang gabi na rin siyang binabagabag ng kakaibang damdamin niyang iyon. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nagkakaganito. Kumusta na nga pala kayo ni Tita Lela? Bati na ba kayo? Narinig niyang tanong ni Brian. Hindi pa, pero sibil na ako makitungo sa kanya. Kailan mo balak tapusin ang pagtigis sa mami mo ha, Monica? Usisa nito. Nagbukas ito ng panibagong supot ng junk food. Nagkipit balikat lang siya. Hindi pa niya kayang aminin sa binata na handa na siyang patawarin ng ina. Paano ba namang hindi mabababag ang puso niya sa ipinapakita nitong kabutihan sa kanya? Pero ganun man, nag-aalinlangan pa rin siya. Hindi rin kasi niya alam kung papaano sasabihin sa ina na pinatatawad na niya ito. Nahihiya kasi siya dahil minsan na rin niyang nilapastangan ito by throwing harsh words at her. Hindi niya alam kung papaano humingi ng tawad dito. Ang tako mo talaga sa junk food, Doc. Ikaw lang yata ang doktor na nakilala kong hindi health conscious Natatawa niyang komento. Paminsan-minsan lang naman Katwiran nito. Hindi na siya muling nagkomento. Hinayaan na lang niya ang binata sa pagkutkot ng junk food. Aktong ihihilig niya ang ulo sa balikat ng kaibigan nang mapansing parang may kulay puti siyang naaninag sa sulok ng mga mata niya. Nilingon niya ang katabi at napatunayan niyang may malamlam na kulay na puti ngang naroon. Ipinilig niya ang ulo at diretsyong itinutok lang ang paningin. May hugis parehaba na naman siyang namataan. Bray, anong kulay ng shirt mo? Kinakabahan niyang tanong. Bumalik sa alaala niya
ang mga nag-flash na hugis at colors sa paningin niya kahapon. Puti, bakit? Kunot noong balik tanong ng binata. May nakasabit bang painting sa wall na katapat natin? Ah, hmm, walang anong masagot ni Brian. Bakit nga? Wala lang. Para kasing may naanilag akong kulay puti sa tabi ko eh. Tapos parang may hugis painting din sa harap ko. Napamulagat ang binata. Ibig mong sabihin, hindi ko pa alam kung ito nga yung iniintay kong sign. Kahapon ko pa lang naman napansing may nagpa-flash na image at color sa paligid ko. Akala ko nga, nag-i-imagine lang ako ng mga bagay eh. Dahil naglolongin lang ako na makakita muli. Kaya hindi ko na binigyang halaga ang nakita ko kahapon. Pero ngayon, parang prominent na ang mga kulay at hugis na nakikita ko. Amin niya, naroon pa rin ang alinlangan. Ayaw muna niyang umasa dahil baka sa bandang huli ay mabigulang siya. Ang saya ko na marinig yan, Nika. I'm sure simula na yan ang pagbabalik ng paningin mo. Masayang saad nito, sabay yakap sa kanya. Sana nga, Bray. Sana nga. Tanging nasabi niya. Parang iyon lang ang naisip niyang sabihin. Bumalik na naman kasi ang kakaibang damdaming kumikiliti sa kanya. Kinikilig siya sa isiping magkatabi sila ng binata sa kama niya. Nakakataba ng puso ang pag-aalaga nito sa kanya at ng pagdami nito sa sitwasyong kinasadlakan niya. Ang mabuti pa, ipahinga mo na ang mga mata mo. Let's just hope and pray na miracle will happen. And by tomorrow morning, makakakita ka na ulit. Puno ng entusiasm ang boses nito. Naramdaman niyang tumayo ang binata mula sa kinauupuan. Tinungo nito marahil ang kinauroroonan ng stereo dahil bigla na lang nawala sa ere ang tugtog na mula roon. Ilang saglit pa ay nasa tabi na niya ito muli. Matulog ka na paglabas ko ha, sweetheart. Good night. Dream of me. Anito, bago siya ginawaran ng good night kiss. Muling nag-init ang mukha at ang punong tenga niya matapos ang pagdampi ng mga labi ni Brian sa pisngi niya. Naroon na naman ang iraktibong tibok ng puso niya. Sana ay hindi napansin ng binata ang pagbablush niya. Sigurado magtataka ito sa nagreaksyon niya sa nakasanayan nitong paghalik sa kanya sa pisngi. Ngayon pa ba naman siya magkakaganon sa tagal ng pagkakaibigan nila? Ano ba nangyayari sa akin? Naitanong ng isip niya. Good night din, Doc. Dream of me too. Paggagaya na lang niya sa sinabi nito para ilihis ang atensyon ng binata. Natatakot talaga siyang mabasa ni Brian ang kakaibang damdamin naghahari sa pagkatao niya ngayon. Nabunutan siya ng tinig nang marinig ang pagsara ng pinto, tanda ng pag-alis ng binata. Kailangan na talaga niya mag-ingat sa pagpapakita ng emosyon dahil baka makahalata na ang kaibigan. Ayaw man niyang aminin ay parang may nabuksang ang kakaibang damdamin sa puso niya simula noong hindi niya nakita ang lalaki. Mas napagtutuunan kasi niya ng pansin ang mga nararamdaman niya ngayon dahil iyon ang pinakadominante sa 5 senses niya. Hanggang sa hilahin ng antok si Monica ay umiikil-kil pa rin sa utak niya ang bagong sibol na damdamin para kay Brian. Nagdasal tuloy siya ng taimtim na sana ay maliwanagan siya sa kung ano man damdamin mayroon siya ngayon. Naguguluhan talaga siya sanhi para hindi siya magkaroon ng payapang tulog. Lumipas ang ilang sandali. Brian point of view. Nabulabog ang tulog ni Brian
nang marinig ang sigaw ni Monica mula sa silid nito. Agad siyang bumalikwas ng bangon para puntahan ang dalaga. Pagdating niya sa silid nito, ay naabutan niyang naroon si Regina. Ano nangyari? Usisa niya sa dalawang babae. Nanaginip ako, tugon ni Monica sa kanya. Luha nito. May gustong pumatay sa akin. Oh God, akala ko mamamatay na ako. Lumapit siya rito at niyakap. Ako nang bahala rito, Regina. Aniya sa nurse. Pagkalabas ng babae, ay inangat niya ang mukha ni Monica. Tama na yan, please. Masamang panaginip lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Matulog ka na ulit. Utos niya. Pero, sasamahan kita hanggang sumigat ang araw, okay? Sige na, matulog na tayo. Sumampa siya sa kama at tumabi sa dalaga. Hinagod-hagod niya ang buhok nito hanggang sa makabalik ito sa pagtulog. Nang payapa na itong nakatulog, ay pinagsawa niya ang paningin sa mukha ng dalaga. Mali yata ang desisyon niyang matulog sa tabi nito. Magiging mahaba na naman ang gabi para sa kanya. Itanggi man niya sa sarili. Deep in his heart, alam niyang may espesyal na siyang pagtingin sa dalaga, hindi lang bilang matalik na kaibigan. Siguro ay noon pa siya may pagtingin dito, pero hindi lang niya na-recognize ang damdaming iyon dahil nga may nobya siya. Bukod sa may nobya siya, ay best friend sila. Ano na lang magiging reaksyon ni Monica kapag nalaman nitong hindi lang pagtingin kaibigan ang nararamdaman niya rito. Ang hirap talaga ng sitwasyon niya. Gustuhin man niyang iparamdam sa dalaga ang tunay na saloobin, ay hindi naman pwede. Na nakatulugan niya tuloy ang ganong isipin. Hindi man niya tiyak kung saan papunta ang lahat ng ito, pero umaasa siya na sa huli ay magiging Mrs. Brian Legaspi si Monica. Ito lang ang babaeng gusto niyang iharap sa dambana ng simbahan. Kinabukasan ay maagang nagising si Brian. Napangiti siya na makita si Monica na parang anghel na natutulog habang nakaunan sa braso niya. Kay sarap sigurong magising araw-araw kung ganitong senaryo ang mumulatan niya. Hindi niya napigilang haplusin ang flawless and rosy white cheek ng dalaga. Bray, namamaos ang boses ni Monica. Mabuti na lang ay napigilan niya ang sariling halikan ito at kung hindi, nagkabukingan na. I'm sorry kung nagising kita. Walang anumang sabi niya. Patamad na dumilat ang babae. Mas lalo naman naging maganda ito sa paningin ng binata. Bumalik ka pa sa pagtulog. Aalis ako ng maaga ngayon. But I promise, dito ako magbe-breakfast. Aktong babangon siya nang yakapin siya ng mahigpit ni Monica. Bri, I can see you. The image are still hazy pero nakikita na kita. Masayang anunsyo ng dalaga. Are you sure? Hindi rin makapaniwalang tanong niya. Nakangiting tumango ang dalaga. Oh my God, thank you Lord. Ginantihan ang yakap nito. Dahil sa pagkabigla, ay nahalikan ng lalaki ang labi nito na nagpatulala sa kanilang dalawa sa loob ng ilang segundo. Parang may dumaang anghel sa pagitan nila at wala isa man sa kanila ang nakapagsalita. Pero nauna siyang nakabawi. Aalis na ako, Nika. Hintayin mo na lang ako para sa breakfast Around 7, andito na ako. Bye. Nagkunwaring hindi apektado na paalam niya.
Naiwan naman nakatulala si Monica kahit nang nakaalis ang kaibigan. Ang lakas talaga ng dating ng halik na iyon sa pagkatao niya. Tuluyan na nabuksan ang puso niya sa posibilidad na umiibig na siya kay Brian. Napapikit ulit siya, sabay usalan dasala. Bandang 6:00 nang tawagan niya si Regina para matulungan siya maligo at iayos ang sarili. Gusto niyang presentable siyang tingnan mamaya pagbalik ni Brian. Hindi naman nakaligtas sa observant niyang private nurse ang pagiging masigla niya at sa kaunting kulitan nila. Nasabi niya rito ang tunay na saloobin para sa matalik na kaibigan na. Kung kailan naman naglalabas sa siya ng tunay na saloobin, ay saka luminaw ang paningin niya. Akala niya ay nag-hallucinate lang siya, kaya kinumpirma niya kay Regina ang nakikita. Nataka namang pinatutuhanan nito. Nakakakita na ako? Di makapaniwalang bulalas niya. Walang salitang niyakap siya ni Regina na panay talon sa tuwa. Maging siya ay gustong magtalon kahit nakakaspa ang paa niya. Please, bigyan mo ako ng salamin ate. Gusto ko makita ko ang refleksyon ko. Namimiss ko na kasi na mag-ayos ang sarili ko sa harap ng salamin. Ganun na lang ang hilakbot niya na makita ang sarili sa inabot nitong salamin. Oh my God! Ang pangit-pangit ko na! Hysterical na sabi niya. Look at me, Ate Regina, oh. God, I can't take this anymore. Naiiyak niyang sabi. Hindi niya matanggap na may malaking pilat siya sa kanang bahagi ng ulo niya na kalahating dangkal ang laki mula sa malapit sa kanyang kanang kilay hanggang sa may ibabaw ng kanang tenga niya. Kinalbo ang bahaging iyon ng ulo niya. Shh! Calm down, Monica. Huwag kang mag-alala. Tutubo din yung buhok mo sa bandang yan. Alo ng nurse. No, it will not grow. Alam ko mananatiling hairless ang bahaging may pilat ate. Argumento niya. Sabay sipat sa mga braso niya. Tingnan mo rin ang mga braso ko. Ew! Malakas niyang duktong bago napagulgol. Hindi malaman ni Regina kung papaano siya aaluin. Kasalanan doon lahat ni Mami. I really hate her for messing up my life. Look at me. Ang pangit-pangit ko na. Kung hindi sa pagiging ruthless niya sa akin, hindi mangyayari sa akin ito. Ano bang kasalanan ko sa kanya para dumanas ako ng ganito? Sobra namang kaparusahan ito. Hilam sa luhang saad ni Monica. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang hinanakit para sa ina. Ganun tagpo ang nadatna ni Brian. Monica? Nag-aalala agad na tanong nito pagkapasok sa kwarto. Lumabas sandali si Regina para magkaroon ng privacy ang dalawa. Akala ko ba'y okay ng lahat? I saw you doing your therapy with Edson and you seem to fully understand the situation. Bakit ngayon? Eto ka na naman. Pangaral ang binata. Napayo ko siya dahil sa naramdamang hiya. Alam niya, she acted childish again. As I've said, temporary lang ito, Nika. You can do several visits to your dermatologist para ma-restore ang dati mong ganda. I can't see any trouble in that. Pagpapaintindi ni Brian sa sitwasyon niya. Napatingala siya sa kaibigan bago yumakap dito ng mahigpit. I'm so sorry, Brian. If I acted childish, hindi ko lang napigilan sarili ko na makita kung gaano na ako kapangit ngayon. Aniyang napahagulgol ulit. Hinagod-hagod ni Brian ang likod niya. Sino na may sabi sa'yo niyan? You're still beautiful as ever, Nika. Kahit magdamit basahan ka pa at madungisan ng grasa sa mukha mo, maganda ka pa rin. Napangiti siya sa sinabi ng lalaki. Over naman to. Aniya,
para matakpan ang kilig na naramdaman niya. Pinahid niya ang luha sa magkabilang pisngi. Totoo naman ikaw kaya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Che, pabirong inirapan niya ito. Best friend mo kaya ako, kaya hindi mo bibilog ang ulo ko oy. If I know, sinabi mo na rin yan kay Dr. Asuncion eh. Hmm? Sino yun? Nakataas ang kilay at nakanguso ang lalaki nang sinabi iyon. Kinurot niya ng pino ang tagiliran ng lalaki, gaya ng madalas niyang gawin noon. Namimiss na talaga niya ang kulitan nilang dalawa. Aray ko naman, gutom na nga yung tao, kinurot pa. Pakwela pa nito, nag-astang bakla ang binata at ginaya ang kamay ni Edson. Napabunghalit siya ng tawa. Iyon talaga ang maasahan niya kay Brian. Lagi na lamang siyang pinapatawa. Sa mga sandali siya ay nalulungkot. Kahit sa simple at corny nitong jokes, napapatawa siya nito. Ginawa mo na akong kengkoy nito ha, Monica. Ang mabuti pa, mag-almusal na tayo. Tatawa-tawa pa rin siya na nakiayon sa gusto ng binata. Masayang almusal ang pinagsaluhan nilang dalawa. Animated kasi nagkukwento si Brian, kaya tuwang-tuwa siya na nakinig dito. Brian, gusto ko sana magpinta ulit ngayong nakakita na ako para may iba naman akong pagkaabalahan. Paalam niya rito kapag uwi na. That's good idea. Tatawag ako sa inyo at ipapahatid ko agad rito kay Manang Pabian ang mga gamit mo. Salamat talaga Brian ha. In the meantime, habang wala pa si Mang Pabian, just give me a paper and pencil before you go, okay? Miss ko na talaga mag-drawing eh. Ungot niya. Okay. Matapos mag-almusal, ay naghalongkat si Brian sa mini library ng bond papers at lapis. Nakakita naman ito at ibinigay sa kanya bago ito umalis. Nagsimula agad siya sa pagguhit pagkaalis ng kaibigan. Abala siya sa pag-sketch nang may kumatok sa pinto niya. Kunot noong napatingin siya sa saradong pinto. Napaaga yata si Edson, naisip niya. Pumasok ka lang Eds, bukas siyang pinto. Aniya, muli niyang ibinalik ang atensyon sa papel at itinuloy ang ginuguhit na isang cute na kerubine. Aba, nakakita ka na pala? Dumagundom na boses ng babae mula sa pintuan ng silid. Marahas ang paraan na pagbukas nito sa pinto. Napaangat ang ulo niya nakayuko sa ginagawa. Ganun na lang ang gulat niya na makita sa bungad ng pinto ang galit na mukha ni Dr. Criselda Asuncion. Kitang-kita ng babae ang bond papers niya at ang lapis, kaya naningkit ang mga mata nito sa galit. Napakunot noo rin siya, tanda ng disgusto sa presence nito. So, dito ka pala binabahay ni Brian. Totoo nga sinasabi ng sekretarya ng lalaking yun nang pilitin ko magsabi ng totoo about her boss. Whereabouts? Anito. Wala akong alam sa mga binibintang mo sa akin, Dr. Asuncion. And for your information, I'm not Brian's mistress. Kaya wala kang karapatang sabihing ibinabahay niya ako rito. Maanghang din niyang sagot nang matagpuan niya ang kanyang dila. Napanting ang tenga niya dahil sa terminong ginamit nito. Huwag ka na magmaangan pa, Monica. Alam kong may ulterior motive ka sa boyfriend ko. Kaya huwag mo nang habilugin pa ang ulo ko. Hindi mo mapapaniwala sa kasinungalingan mo. Tila kutsilyo sa talima ang tingin na ibinato nito sa kanya. Ulterior motive? Are you nuts? Matalik kami magkaibigan ng boyfriend mo, no? Best friends. You're making me laugh, Monica. Pagak itong tumawa to emphasize his sarcastic mood. Yan bang tawag ng sarili mo?
If I know, you are just making your moves discreetly para lang mabaling ang tingin ni Brian sa'yo. Akala mo siguro, mapapaniwala mo ako, you had psychological blindness? If I know, gawa-gawa mo lang yun para kaawaan ka ni Brian. Nakakaawa ka naman. Hindi mo ba alam? You are acting like this mistress. Diyan sinagawa mo. Lahat gagawin para lang mapuntahan ka ng kalaguyo. Naikayom niya ang dalawang kamay. Ang talas ng dila ng nobyo ni Brian. At bahagyang tumago sa puso niya ang mga sinabi nito. Pero hindi siya patatalo sa babaeng ito. At ano naman sa palagay mo sarili mo ha? Asawa ni Brian? Kung makaasta ka, parang pag-aari mo talaga siya. Asik niya. I'm his girlfriend and he is mine. Mabilis nitong tugon. Really? Nakakatawa ka rin. Ano na makakala mo kay Brian? Isa lang sa mga properties mo. Bakit? May pinirmahan ka na bang papeles na magpapatunay na pag-aari mo nga siya? Hindi naman ibig sabihin na dahil ikaw ang girlfriend niya, you have all the rights to manipulate his life. At wala na siyang dapat gawin, kundi sundin lahat ang gusto mo. May sarili ding buhay si Brian, and he has the right to exercise his individuality. Look who's talking. Sino ba nagmamanipulate sa buhay ni Brian? Di ba ikaw? Kung makademand ka, akala mo iyong-iyo si Brian. At ang akala mo, asawa mo siya. Kung ano-ano pang drama ang ginagamit mo para lang mapuntahan ka ni Rito. Lalo na kapag may lakad kami. Ang tanga ko namang boyfriend ay parang asong bahagang buntot na uuwi parang puntahan agad ang helpless raw na prinsesa. Che! Sarkastikong pahayag nito. For your information, hindi ako nagdidimad ng time kay Brian. Kusa niyang ginagawa yung mga sinasabi mo. Ngayon, kung wala ka naman palang importanteng sasabihin, you can leave this room now. You are wasting my precious time. Tingnan ko lang ang tapang mo, Monica. Hindi mo maaagaw sa akin si Brian. Anitong matilima ang tingin sa kanya. Tinatakot mo ba ako, Dr. Asuncion? Hindi mo ba alam na wala sa personality ko ang matakot sa banta na kung sino lang? Napataas ang kilay nito. You don't know me either, Monica. Anong ilalaban ng isang lumpong katulad mo sa akin, ha? Tingnan mo nga sarili mo. Wala ka nang kasing pangit ngayon. If I know, katawan mo lang ang habol ni Brian. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, ididispatcha na niya na parang basura. Asik nito bago pumihit palabas ng kwarto niya. Naiwan siya nangingit-ngit na sa galit. Halos mabali ang lapis na ginagamit niya sa paggawa ng sketch sa higpit ng pagkakahawak ni Roy. Nakita agad niya si Ate Regina pumasok sa loob ng kwarto. Nakalarawan ng matinding pag-alala sa mukha nito. Sinaktan ka ba ng babaeng yun? Tanong nito. Don't worry, Ate Regina. Hindi niya ako kaya. Eh sino ba yun? Nang paakit ako rito kanina, nakita ko nang nasa bukod na siya ng pinto. Akala ko isa lang yun sa mga kaibigan mo eh. Eh nung marinig ko sa labas na parang nagtatalo kayo rito sa loob, nag-alala ako sa'yo. Baka ako saktan ka. Si Dr. Asuncion po yun ate. Girlfriend ni Brian. Don't worry. Hindi naman niya ako sinaktan physically. Kahit naman disabled ako, temporarily, kaya ko pa rin siyang labanan. Pagbibigay alam niya sa babae. Nag-aalalang tingin lang ang tinugon nito. Napailing na lang siya at bahagyang napahugot ng malalim na buntong hininga. Bakit ba naman kasi nahulog pa siya sa patibong ni Cupido at hindi nakaiwas sa pana nito? Heto tuloy, nagsimula ng magulo ang mundo niya. Gusto niyang isipin na naghahanap lang siya ng kakampi at karami sa nangyari sa kanya kaya nakaramdam siya ng ganito. Pero kahit anong pilit niya sa sarili, ay hindi pa rin mawala sa puso niya ang kakaibang ligalig
at ligayang hatid ni Brian sa kanya ngayon. It was as if there was something in him na ngayon lang niya napansin. She was suddenly seeing him in different light. O maaaring hindi lang niya na-recognize noon dahil naging komportable siya sa isiping ito ang tanging taong umintindi sa kanya. It pained her to know na na-inlove si Brian sa noybo nitong impokrita at santo-santita. Kung may magagawa lang sana siya para mabaling sa kanya ang pagtingin ng binata, ay gagawin niya. Ngunit parang kapatid lang ang turo nito sa kanya. Kaya wala siyang lakas ng loob na agawin ito sa nobya. Magdadasal na lang siguro siya para patnubayan siya ng poong may kapala sa mga dapat niyang gawin. Hindi na binanggit ni Monica sa kaibigan ang tungkol sa pagsugot ng nobya niya dito sa kanya. Pinakausapan niya si Regina na huwag nang magsumbong sa binata at nangako naman ito sa kanya kaya napayapa na rin ang loob niya.